Mayor Isko Moreno. Palakpakan mo siya! Dahil kung wala siya, walang ganitong programa dito sa ngayon. But nevertheless, magandang umaga rin kay Sir Paul John Ramos, ang acting director TESDA Manila na sumusuporta sa atin. Palakpakan mo siya. Si Ma'am Esther Ferrer, ang OIC ng MMDC. At ang ating napakagaling na hindi na natutulog, si Direk J. de la Fuente ng MMDC. Hindi lang livelihood ang ginagawa o na iniisip na kung tutulong rin sa lahat ng mga nasasalanta ng kung ano-ano sa kuna. But anyway, nandito ako, first and foremost, to say that together with Yorme, we are very proud of you. Because for one, alam namin na tinutulungan niyo yung mga sarili na makatayo. And sa lahat ng nangyayari ngayong krisis, dito sa ating bansa at lalo na sa ating bansa, the only way for you to succeed is kung talagang subukan yung tumayo sa inyong mga paa. At dahil ang TESDA, ang ating alkalde, ang vision niya through the Minimum Basic Needs Program na habang nagpo-provide na employment sa mga Manileño, sila rin o tayo rin ay natuturo na mag-livelihood. Pero for anything, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko hahapaan ito dahil alam ko excited na kayo makausap at marinig ang mensahe ng ating alkalde. Gusto ko lang malaman ninyo. Even the time na ako'y nagpaplano tumakbo bilang konsihal, talagang ang pinapanalangin ko ay mas paigtingin ang livelihood program dito sa Manila. Dahil sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, the only way to equip you is kung marunong kayo tumayo sa inyong mga paa. Hindi kailangan ng malaking investment o puhunan. Minsan ang puhunan natin ay ating mga sarili at ang ating determinasyon na mag-succeed sa buhay. Kaya dahil dyan, palakpakan niyo ang inyong mga sarili sa pag-graduate mo. Kahit sa mga puso na para makatayo kayo sa inyong mga paa. But if there's anything really, ang pinaka-kinikilig ang aking puso. Dahil ang mga pinangako namin ni Yorme, lalo't ang mga pinangako niya na taigtingin ang livelihood program dito sa Manila. Ngayon, nakikita niyo na ito ay naisa sa katuparan na at tuloy-tuloy itong mangyayari dahil ganun kayo kamahal ni Yorme Isko Moreno. But bilang advocate ng livelihood, bilang vice-alkalde ng ating napakagandang alkalde, bilang presiding officer, nakakaasa kayo na susuporta ako ng buong buo pagdating sa livelihood program ni Yorme Isko Moreno. Dahil ang gusto namin, balang araw, pagtapos na ang lahat ng ito, ligasiyan namin ang buhay niyo na nag-succeed dahil sa tulong ng gobyerno dito sa Manila. Maraming salamat po sa inyo lahat. At lagi kayong mag-ingat at sana nawala ko ninyong kayamanan kung ano man ang natutunan niyo ngayon dahil yan din ang susi para sa kayamanan ninyo balang araw. Maraming salamat. Manila! God first! Thank you so much, Vice, for inspiring us and congratulating our graduates. Salamat po, Vice. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At sa umagang ito, pinakahihintay po natin, ibinibigay ko po sa inyo ang tao na tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating lahat, sa Maynila, ang alkalde ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Tumarosa. Hi! Hello! Sa inyo, parang walang krisis Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Director J. de la Fuente. At sa bunang kanyang mga kasamahan, mga kasama namin naglilingkod sa taong bayan, ang ating MDSW family. At dito naman sa ating MMDC, ang ating minamahal na si Ma'am Esther Ferrer. At ang ating partner sa national government, no? Ang ating regional director, Ma'am Angelina Carion, na kasama natin ngayon naman si Mr. Paul John Ramos, ang acting district director ng TESDA Office Manila. Ayan. At siyempre, yung Vice Mayor kung may asin pa.
Pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Siyempre, magaganda ang Manila niya. Katulad niyo. Mga asin ko. But I'm happy today. Teka muna. Paano kayo nakapunta rito sa Pedro Guevara? Sumakay kayo ng jeep? Sino sumakay ng jeep? Kasa naman. Sino nakalibre? Okay. Masaya na ako. Basta tumama kayo sa programa ng gobyerno. Yun naman ay aking kinalulugod. Sa bawat matitikmang programa ng gobyerno para sa tao, at yun ay naramdaman ng tao. Yun po'y tagumpay. Maliit na tagumpay namin. At yun ang nagbibigay ng baterya sa akin na to keep on going. Tulad ngayon, 735 individuals again will be properly equipped through skills that provided by the city government. Ibig sabihin, hindi natigil ang pamahalang lungsod kahit na may krisis, tayo ginagawa na bigyan ng mga tools, skills, yung mamamayan para na sa ganoon, sa oras ng medyo gumagaan na muli ang ekonomiya, ay yung mahanaping empleyado sa lungsod ng Maynila ay fit para doon sa partikular na task. Dito sa Maynila, lagi kong sinasabi nga na sa mga negosyante, sabi ko, welcome po kayo sa Maynila. Magaang magbukas ng negosyo sa Maynila dahil niluluwagan ko ang mga ilang kaalisuntunin upang sa lahat ng madaling panahon makapagbukas ng negosyo ang negosyante. Bakit? Ano ang dahilan? Dalawang bagay. Unang bagay, dahil gusto ko yung mga taga-Maynila magkaroon ng trabaho. Dahil ang trabaho ay bahagi ng pulisiya ng inyong lingkod under the NBN program. NBN, ibig sabihin, Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Jobs creation. Pero ayoko naman mapapahiya na kapag inire-recommend ako yung mga taga-Maynila sa mga negosyong nagbubukas sa Maynila, gusto ko naman maalam yung ating mga future employees or even entrepreneur sa lungsod ng Maynila. In fact, yan ang lagi ko sinasabi sa mga negosyo. Sabi ko, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Ako. Pag magbubukas na kayo ng negosyo, naprobahan na ng gobyerno ng Maynila, ang pakiusap ko lang, hindi ko naman ipinipilit, dahil ayoko naman pakialaman ang hanap buhay nila, pero ang pinakikisuyo ko, kung pwede sana, ang kunin ninyong trabahante, empleyado, o kasama sa negosyo ay tagalungsod ng Maynila. Kaya today, ito yung isang patunay na patuloy na hindi titigil at mapipigilan ang ating pamahalang lungsod to fully equip our people for future endeavors. At yung iba nga sa inyo dyan, malamang, may konting na isubi, na itabi. Eh meron na kayong kaalaman. Ang duda ko, yung iba sa inyo maghahanap buhay. Yung iba sa inyo mamumuhunan. Ay yung iba sa inyo pupunta sa Mumbai. Bale. Ganda bali-bali buto. Dahil sa kagustuhan ninyo gawin sa lalong madaling panahon ang bagay na natutunan ninyo sa pagiging entrepreneur. And I'm pretty sure some of you also, pagtapos ang araw na ito, mag-iikot na sa Maynila, mag-a-apply na ng trabaho.
And with the certification of TESDA and the city government, at least matangos ang ilong ko na makapaglalakad at haharap sa mga negosyante na yung maghahanap ng trabaho sa Maynila, na taga Maynila, na produkto ng MMDC ay fully equipped and properly equipped. That is why I am proud of you. Mga PWDs, ayan, sa Maynila, senior citizen pwede magtrabaho. PWDs pwede magtrabaho. May equal opportunity because that is the policy of yours truly. Yan ang talagang medyo medyo pinanggigidila ko yun. Gusto ko lahat magkaroon equal or patas na pagkakataon. Kaya sana someday pag nagamit nyo na yung natutunan ninyo, whether sa trabaho o sa paghahanap buhay, huwag niyong sasayangin yung opportunity. Galingan ninyo. Happy ba kayo? Yes! Talaga? Yes! Sulit ba? Yes! Nung napasok ka? Nung kabila po? There are so many things that we have experienced, but I'm really happy. Chichi and I, and the entire City Council is very happy and proud to each and every one of you. But same manner, we are grateful to our partner, TESDA. Palakpakan natin ang TESDA. Hindi lang natin sila partner to provide skills. Diba? Talaga naman. Sana to, mabasa ng ulan to mga to. Para dumami pa. Inabot niyo ba yun? Gremlins. Pero ito yung gusto mong dumami na mabuti. Sapagkat ang TESDA po hindi lang katulong ng Maynila at mga batang Maynila to provide skills and equipping our people. Sila po ay tumulong din sa atin. Humigit kumulang 1 milyon piso ang donation ng TESDA sa atin. Kung nakikita niyo yung mga gamit na yan, nakaraan, binigyan din tayo. O ngayon, binigyan tayo ulit. Narin ko nga, sana umulan naman yan. Para paglabas ni Jan, dumami siya. O yung iba dyan, magagamit naman natin saan? Palawak na ng palawak itong programa natin dito. Pati sa Boys Town. Magsisimula na rin tayo magturo sa mga batang Maynila, tangan-tangan ng inyong pamahalang lungsod at pinangangalagaan ng ating Manila social welfare. Kaya sa inyo, sa mga magulang ninyo, ewan ko lang kung may jowa kayo. Meron? Sino ang walang jowa? Nasa ka? Gusto niyo ayuda, jowa? Yung wala kayong jowa, o mga lalaki, taas na kami ng lalaki. Taas na kami. Okay, masyadong madali. Mahalang gata sa temper. Ang hirap ng buhay ngayon. But, kidding aside, pumanatag kayo. Crisis ngayon, nakita nyo, nakaisip ang inyong pamahalang lungsod. May kita ang driver, may kita ang operator, nagbentahan ng gasolinahan. Higit sa lahat, walang bayad sa pamasahe ang taga-lungsod ng Manila. Now, yung ating mga nakisapi na mga driver, nasaan man sila ngayon? Samang kalsada na naglilingkod kasama ng pamahalang lungsod sa ating mamamayan. Pwede ba iparamdam natin sa kanila yung ating pasasalamat
Palakpakan natin ang pinakamalakas yung palakpak para sa mga driver ng Manila. Parang gawa mo, driver ha. Paluin mo. Oo, ibigay mo, nag-umpisa, 3 muli. Ha? Tapos last Monday, ginawa ko 3.5. Kaninang umaga, alas 7 ng umaga, ginawa ko ng 4,000. Kaya malamang, nakikita kita sa Santa Mesa mamaya. Baba sa Quirino. Gusto ko lang kasi ngayon, I want you to be proud of yourself because I am proud of you. And I'm really happy that good things will come to you later on, if not later on, in the near future. So for now, manatag kayo, I will do my best. Tandaan ninyo, nakaraos nga tayo ng pandemya eh. Anong pandemya? Dilat na mata mo, takot ka pa sa kalusugan mo. Tama ba? Nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Ngayon pa kaya, gas lang yan. Bumibili nga kami, Red Doors eh. Walang laban yan sa gin. Mas matapang ang gin, high octane. But kidding aside, we will survive. Lahat ng bagay may katapusan. Ganun din ang problema sa buhay. But for now, we, people, government, national and local, and private sector must come together. We must come together. Kailangan natin magbalikatan, mag-atangan, tulong-tulong. Because at the end of the day, nobody will come to our country and help Filipinos. Tayo lang, kapwa Pilipino, ang tutulong sa kapwa Pilipino. Bilang Pilipino at Manileño, may raraos natin ito. Itatawid natin ito. Huwag kayo mag-alala. Pag wala na akong maipiga sa Bimpo, ha? Nakita niyo yung clock tower, dadalhin mo yan kay Tambunting. Makaraos lang kayo. Makatawid lang tayo. Manatag kayo, I will do my best. Ang gobyerno ng Maynila ay hindi perfecto. 10 ng aking mga kasama ako. Pero ito lang sigurado ko, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. So for now, hold on. Kapit lang. Kumapit ka nga sa jowa mong niloloko ko. Crisis pa kaya? Nakatiis ka naman. Sa jowa mo, puro pasakit ang binibigay sa'yo. Crisis pa yan. Jowa mo ba na nagpasangko? Tama ba? Ang sakit. Kaya tayo sa Maynila, chill-chill lang. Tuloys. So ulit, to your parents and family, to each and every one of you, congratulations. At pagpalain naman kayo ng buong Maydapan. Sabay-sabay, Manila! Thank you. Nakalimutan ko, isa lang. O pag-uwi ninyo, sigurado ako may makakain kayo. Lahat kayo may tatanggaping grocery. Thank you so much, Yorme. Okay, before we continue our graduation ceremony, we will have a ceremonial turnover of the toolkits from the technical education